para sa aking anak na si Bea. Ipinamamana ko ang kabuuan ng aking ari-arian na nagkakahalaga ng 140 milyong piso sa ilalim ng isang kondisyon. Kailangan niyang sumailalim sa DNA test upang patunayan na siya ay tunay kong kadugo. Binasa ni Attorney De Guzman ang huling insulto ng aking ama nang hindi tumitingin mula sa papel. Sa kabilang dako ng mesa, ang kapatid kong si Sofia ay hindi mukhang malungkot. Tumawa siya. Talagang humagalpak siya ng tawa. Inilabas niya ang kanyang iPhone, pinindot ang record, at itinutok ang kamera sa mukha ko. Naghihintay na bumigay ako at umiyak. Ang nanay ko, si Doña Cecilia, ay tinakpan ng bibig sa pekeng gulat. Kinukuwenta na niya kung paano gagastusin ang perang akala niya ay mawawala sa akin. Akala nila, ito na ang sandali ng aking pagbagsak. Nakita nila akong nanginginig at inakala nilang takot ako sa katotohanan, pero sa ilalim ng mesa, matatag ang aking mga kamay. Hindi ako nanginginig sa takot. Nanginginig ako dahil may alam ako na hindi nila alam. Hindi ako ang papasok sa bitag. Sila, yon, bago ko ipakita sa inyo ang kapirasong papel na sumira sa buhay ng nanay ko sa loob ng 3 segundo. Mag-iwan muna ng comment. Taga saan ka nanonood? At mayroon ka na bang tinagong sikreto na pwedeng tumupok sa buong pamilya mo? Attorney De Guzman, nauutal kong sabi, pilit na pinababasag ang boses ko para magtunog kawawa. Pwede bang ayusin natin ito ng walang test? Ayokong kaladkarin ang pangalan ni Papa sa putikan. Napaupo ako nang pabagsak sa upuan. Niyakap ang sarili na parang batang takot na takot. Para sa kanila, mukha akong babaeng mawawalan na ng lahat. Ang nakita nila ay isang 37 anyos na failure na ginugol ang huling 5 taon sa paglilinis ng suka at pagpapalit ng adult diapers. Hindi nila nakita si Bea, ang forensic accountant na gumugol ng 1 dekada sa pag-audit ng mga shell companies at paghahanap ng mga nakatagong yaman para sa mga kasong federal. Ang nakita nila ay ang maskara, hindi ang auditor. Suminghal si Sofia, matalim at pangit pakinggan sa tahimik na kwarto. Hay naku ate, ngayon ka pa nagkaroon ng pakialam sa pangalan ni Papa? Takot ka lang kasi alam mo ang totoo. Isa kang genetic error, Bea. Isang bad investment na sa wakas ay desididong i-write off na ni Papa. Tumingin ako sa nanay ko. Nagmamakaawa ang mga mata. Ma, parang awa mo na. Hindi na natin kailangang gawin to. Ang estate ay worth 140 million pesos. Magkasundo na lang tayo na hatiin ito sa 3. Sunugin natin ang test order. Lahat tayo uuwi na may mahigit 45 million. Sapat na yon para sa lahat. Iyon ang perpektong pain. Inalok ko sila ng kasiguraduhan. Inalok ko sila ng siguradong panalo. Ang isang rasyonal na tao ay kukunin ang pera, pero hindi rasyonal na tao ang kausap ko. Kausap ko ay mga narsisista na ilang dekada nang nagtatayo ng trono sa ibabaw ng likod ko. Ito ang tinatawag namin sa industriya na sunk cost of greed. Hindi na ito tungkol sa pera. Sa loob ng 30 taon, namuhunan sina Cecilia at Sofia sa isang kwento na sila ang reyna at prinsesa ng pamilyang ito. At ako ang alipin, ang tanggapin ang settlement, ang tanggapin ang pantay na hatian, ay pag-amin na kapantay ko sila. Ibig sabihin noon ay paglusaw ng kanilang ego, at iyon ay isang halagang hindi nila kayang bayaran. Hindi lang nila gustong manalo, kailangan nilang makita akong matalo. Tumingin sa akin si Cecilia, at sa isang saglit, nakita ko ang kasakiman na nakikipagbuno sa pag-iingat. Tapos, lumapit siya kay Sofia. Bumulong siya ng sapat ang lakas para mahagip ng microphone sa mesa, pero sapat ang hina na akala niya ay hindi ko maririnig. Pirmahan mo. Si Jaime ay naka-full leg cast sa ospital ng 6 na linggo noong buwan na ipinagbuntis siya. Imposibleng pisikal na anak siya ni Jaime. Nagbabluff lang siya. Iyon ang kanyang alas. Isang palsong alaala, isang biological fact na kinumbinsin niya ang sarili na totoo para makatulog sa gabi. Hindi siya nagsusugal. Sa isip niya, tumataya siya sa isang lutong laban. Umayos ng upo si Cecilia.
Ang mukha ay tumigas sa isang maskara ng pagmamataas. Hinding-hindi pwede. Malinaw ang kagustuhan ng ama mo. Gusto niyang ang tunay na kadugo lang ang magmamana. Kung hindi ka kanya, wala kang karapatan kahit isang sentimo. Tinatanggihan namin ang alok mo. Kung gayon, anong gusto niyo? Tanong ko. Nakayuko sa aking mga kamay para itago ang kalkulasyon sa aking mga mata. Gusto namin ng kasunduan, sabi ni Sofia. Humilig paharap. Ang mga mata ay nagniningning sa mali siya. Winner takes all. Kung mapatunayan ng DNA test na hindi ka anak ni Papa, wala kang makukuha. Aalis ka sa bahay agad-agad at lalayuan mo na kami habang buhay. At ang buong 140 million ay mapupunta sa amin. Tumingin sa akin si Attorney De Guzman sa ibabaw ng kanyang salamin. Bea, naiintindihan mo ba ang hinihingi nila? Kung pipirmahan mo ito at negatibo ang test, aalis ka ng walang dala. Huminga ako ng malalim at nanginginig. Kung iyan ang kailangan para mapatunayan na anak niya ako. Sige, pipirma ako. Itinipe ni Attorney De Guzman ang kasunduan. Ang tunog ng printer sa sulok ang tanging ingay sa kwarto. Iniabot niya ang papel sa ibabaw ng mahogany na mesa. Pinirmahan ito ni Cecilia ng may kaartehan. Pinirmahan ito ni Sofia ng padabog at agresibo. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi dahil sa takot. Iyon ay ang panginginig ng isang bitag na sumasara. Pinirmahan ko ang pangalan ko. Tapos na! Sabi ni Cecilia, inaabot ang folder. Ngayon, kailan natin ma-schedule ang test? Ibinaba ko ang ballpen. Tapos na ang palabas. Itinigil ko ang pagyuko. Itinigil ko ang panginginig. Tumingala ako. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hinayaan ko silang makita ang tunay kong mga mata. Idiniin ni Attorney De Guzman ang kanyang notary stamp sa dokumento. Ang lagapak ay umalingaw-ngaw sa salaming pader, tulad ng maso ng hukom. Ang kontrata ay legal, may bisa, at hindi na mababawi. Habang natutuyo ang tinta, tumingin ako sa kabilang ibayo ng mesa kay Sofia. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng kanyang telepono. Inaayos ang isang takas na hibla ng buhok. Mukha siyang perpekto, pahinga, at mamahalin. Mukha siyang taong ginugol ang huling 5 taon sa Siargao at Bali. Nag-aayos ng feed ng wellness retreats at positive vibes habang ako ay nalulunod sa amoy ng antiseptic at likido ng katawan. Sabi nila, hindi mo pwedeng presyuhan ang tungkulin sa pamilya. Hindi ako sang-ayon. Bilang isang forensic accountant, nilalagyan ko ng presyo ang lahat. Pumikit ako saglit at naamoy ko ito. Hindi ang katad ng opisina ng abogado, kundi ang multong baho ng bleach at pagkabulok na kumapit sa balat ko sa loob ng 1,800 na araw. Naalala ko ang mga alarm ng 3:00 ng madaling araw para ilihis ang pwesto ni Papa para hindi siya magka-bed sores. Naalala ko ang tunog ng feeding tube pump, ang ritmikong click na naging soundtrack ng insomnia ko. Naalala ko kung paano niya ako sigawan kapag inaatake siya ng demensya. Tinatawag akong magnanakaw, estranghero, palamunin, habang pinupunasan ko ang suka sa kanyang baba. Nasaan si Cecilia noon? Nasa mga wellness seminars sa Europe, ginagastos ang pensyon ni Papa sa mga crystal healing para protektahan daw ang energy niya mula sa sakit ni Papa. Nasaan si Sofia? Nagpo-post ng throwbacks ng Daddy's Girl sa Instagram para sa likes. Nilalagyan ng caption na heart emojis habang ako ay nakikipagtalo sa mga insurance adjusters tungkol sa presyo ng adult diapers. Tumingin sila sa akin ngayon, sa aking nakabagsak na balikat, magulong ipit ng buhok at maitim na ilalim ng mata. Nakita nila ang isang babaeng sinayang ang kanyang kabataan para maging katulong. Hindi nila naintindihan na hindi lang ako naglilinis ng kalat. Ina-audit ko sila. Hindi ako nag-resign bilang senior forensic auditor sa isang top-tier firm sa Makati dahil mahina ako o dahil wala akong ibang mapuntahan. Gaya ng laging kwento ni Papa sa mga kapitbahay. Nag-resign ako dahil alam ko na kung wala ako doon para bantayan ng pera, uubusin ni Cecilia ang laman ng mga account
bago pa siya kunin ng cancer. Nanatili ako para protektahan ang asset. Nanatili ako dahil alam kong darating ang araw na ito. Tumingin ako sa nanay ko. Nakangiti na siya ngayon. Isang maliit at mahigpit na ekspresyon ng tagumpay. Akala niya na siguro na niya ang kanyang retirement. Akala niya ang mga taon ng pagpapabaya, ang mga taon ng pagtrato sa akin bilang katulong na hindi niya kailangang pasahurin ay magbubunga na. Hindi nila alam na sa tuwing iniinsulto nila ako sa pagiging single, sa pagtira sa bahay na yon, sa kawalan ng life nagdadagdag ako ng line item sa isang mental ledger. Bawat insulto ay utang. Bawat birthday na pinalampas ay may interes. Ang 140 million pesos na ito ay hindi regalo. Hindi ito swerte. Ito ay back pay. Ito ay separation pay. Ito ang invoice para sa 5 taon ng pang-aalipin. At handa na akong maningil. Attorney, sabi ko, ang boses ko ay wala ng panginginig, kundi patag, cool, at profesional na tono na ginagamit ko kapag tumitestigo sa mga kaso ng federal fraud. Hindi ko kailangan ng 7 araw. Kumunot ang noo ni Cecilia, may pagkalito sa likod ng kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi ko kailangan ng 1 linggo para kumuha ng DNA test, sabi ko. Sabay dukot sa aking tote bag. Pinaghandaan ko ito. Dumukot ako sa bag ko. Pero hindi tissue ang inilabas ko para punasan ang luha. Inilabas ko ang isang mabigat na cream-colored envelope na selyado ng red security tape. Ini-slide ko ito sa mahogany na mesa hanggang sa tumigil ito mismo sa harap ni Attorney De Guzman. Sir, sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot na pineke ko 5 minuto ang nakalipas. Ito ay Certified Medical Examiner's Report na ipinanotaryo kaninang 8:00 ng umaga. Naglalaman ito ng komprehensibong genetic analysis na nagkukumpara ng aking DNA, DNA ni Sofia, at ang post-mortem samples na kinuha mula sa aking ama noong autopsy. Tumingin si Attorney De Guzman sa envelope, tapos sa akin. Nakita niya ang pagbabago. Wala na ang nakabagsak na balikat. Wala na ang takot. Kinuha niya ang envelope, hiniwa ang selyo gamit ang letter opener at inilabas ang mga dokumento. Tahimik ang kwarto. Liban sa ugong ng aircon. Ang ngiti ni Cecilia ay naglaho. Ibinaba ni Sofia ang kanyang telepono ng bahagya. Ang noo niya ay kumunot sa pagkalito. Hinihintay nilang baliwalain ito ng abogado. Nasabihing desperada lang ako. Binasa ni Attorney De Guzman ang unang pahina. Inilipat niya sa pangalawa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at tumingin sa aking ina. Hindi ito tingin ng simpatiya. Ito ay tingin ng profesional na horror. Ang tinging iyon ang tanging kumpirmasyon na kailangan ko. Ngayon, sabi ko, habang tumatayo, ipapakita ko sa inyo ang binabasa niya. Kinuha ko ang laptop ko mula sa bag at ikinonekta ito sa cable sa gitna ng mesa. Ang malaking screen sa pader ay umilaw. Slide 1. Sabi ko, nagpakita ang screen ng simpleng bar graph. Subject A, BA. 99.998% paternal match kay James. Ako ang biological daughter ni Papa, sabi ko. Direktang nakatingin kay Sofia. Ang test na hiningi niyo? Pumasa ako. Ang genetic error? Hindi ako. Yon. Nagpakawala ng hininga si Cecilia. Isang mataas at manipis na tunog. Akala niya, ligtas siya. Akala niya, ang worst case scenario ay maghahati kami sa pera. Nakalimutan niya ang kontratang kapipirma lang niya. Winner takes all. Pero hindi lang gusto malaman ni Papa kung anak niya ako. Patuloy ko pinindot ang sunod na key. Gusto niyang siguruhin ang bloodline. Kaya, bilang kanyang medical proxy, inauthorize ko ang full familial comparison. Slide 2. Ang graph sa screen ay bumagsak. Subject B. Sofia. 0.00% paternal match. K. James. Nabitawan ni Sofia ang kanyang telepono. Tumama ito sa mesa nang may lagutok. Ano to? Bulong ni Cecilia.
Ang mukha ay nawawalan ng kulay hanggang sa magmukha siyang wax figure. Peke, yan. Finorhe mo yang. Hawak ni Attorney de Guzman ang certified original. Malamig kong sabi. At dahil sobrang confident ka tungkol sa bali ng binti ni Papa, pag-usapan natin kung nasaan ba talaga si Papa. 30 years ago, nasa traction siya. Ikaw naman ay nagtatrabaho ng late shifts bilang receptionist sa clinic. Pinindot ko ang huling key. Slide 3. 2 litrato ang lumabas ng magkatabi. Sa kaliwa, isang candid shot ni Sofia mula sa Instagram. Sa kanan, isang headshot ng lalaki mula sa hospital directory noong 1995. Dr. Julian Cruz, ang dating boss ni Cecilia. Ang pagkakahawig ay hindi lang malapit. Hindi maikakaila. Ang parehong talukap ng mata, ang parehong mahinang panga, ang parehong medyo tabinging ilong na ginastusan ni Sofia ng 200,000 pesos para ipaayos sa fillers. Lumalabas, sabi ko. Ang boses ko ay pinupuno ang patay na katahimikan ng kwarto na walang pakialam ang biology sa kwento mo, ma. Si Sofia ay hindi isang De Los Santos, hindi kailanman, at base sa dokumentong pinapirma niyo sa akin, wala siyang mamanahin na kahit ano. Sige, sabi ni Cecilia. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at panik. Tinulak niya ang folder palayo sa kanya na parang nakakalason ito. Sayo na ang estate. Sayo na ang bahay. Sayo na ang stocks. Wala akong pakialam. Inunat niya ang kanyang likod. Inayos ang harap ng kanyang designer blouse. Sinusubukang buuin muli ang maskara ng nagdadalamhating biyuda. Ang life insurance policy ay hiwalay. Ito ay 50 million pesos payout. At ako ang nag-iisang named beneficiary. Hindi sakop ng will ang insurance. At hindi rin sakop ng ridikulosong science project na ito. Tumingin siya kay attorney, desperada para sa kakampi. Sabihin mo sa kanya, Attorney, akin ang insurance. Hindi sumagot si Attorney de Guzman. Nakatingin siya sa akin. Nagpakawala ako ng mababa at walang humor na tawa. Ito ang tunog ng isang forensic auditor na nanonood sa isang CEO na sumusubok mag-shred ng dokumento habang nasa lobby na ang NBI. Hindi mo pa rin gets, no? Tanong ko. Sumandal sa upuan. Akala mo ba, hiningi ni Papa ang DNA test na ito dahil nagdududa siya sa akin? Alam ni Papa na anak niya ako. Nakikita niya ang sarili niyang mukha sa salamin tuwing tumitingin siya sa akin. Hindi niya hiningi ang test na ito para patunayan kung sino ako. Hiningi niya ito para patunayan kung sino ka. Nanliit ang mga mata ni Cecilia. Anong pinagsasabi mo? Ang prenup, sabi ko. Binasa ko. Hindi ka madiborsyo ni Papa habang buhay siya dahil ang prenuptial agreement na pinirmahan niyo 30 years ago ay walang infidelity clause. Kung iiwan ka niya, kukunin mo ang kalahati ng negosyo at ang bahay. Nakulong siya, kaya gumawa siya ng Trojan horse. Tinapik ko ulit ang laptop key. Isang bagong dokumento ang lumabas sa screen. Ito ay scanned copy ng life insurance policy na may petsang 1994. Hindi in-update ni Papa ang will para saktan ako. Paliwanag ko, clinical ang boses. Ginawa niya ito para lumikha ng post-mortem legal trigger. See Section 8, Paragraph C. Ito ay standard moral turpitude clause na karaniwan sa high-value policies noong 90s. Kung ang primary beneficiary ay napatunayang gumawa ng panlilinlang ukol sa fundamental na istruktura ng pamilya, partikular na ang paternity fraud, ang policy ay voidable o mapapawalang bisa. Tumayo si Cecilia, namumuti ang mga buko ng daliri sa mesa. Hindi mo mapapatunayan na apply yan dito. Aabutin yan ng ilang taong demandahan. Aabutin nga. Sang-ayon ako. Kung hindi ko pa na-fax ang medical examiner's report at ang supplemental DNA analysis sa Special Investigations Unit ng insurance company kaninang 8:05 ng umaga, mabilis na nawalan ng kulay ang mukha ni Cecilia na akala ko hihimatayin na siya. Finlag ko ang claim as fraud, ma. Mahina kong sabi. Frozen ang payout.
Walang makakakuha ng 50 milyon na yon ngayong araw o bukas. Baka kailanman. Isinumbong mo ang sarili mong ina. Bulong niya. Isinumbong ko ang isang krimen. Pagtatama ko. Ang pagtatangkang mag-claim ng spousal benefit habang nagtatago ng paternity fraud ay estafa sa bansang ito, lalo na kapag malaki ang halaga. Kaya, ito ang sitwasyon mo. Magbubukas ng investigasyon ng insurance company. Isusubpena nila ang mga records na ito. I-interviewin nila ang pamilya ni Dr. Cruz. At kung lalabanan mo ito, hindi ka lang mawawalan ng pera. Makukulong ka. Inilapag ko ang isang papel sa mesa. Ito ay isang Release of Interest Waiver. Oh, sabi ko. Pirmahan mo ito. I-waive mo ang claim mo sa insurance policy. Ang pera ay mapupunta sa contingent beneficiary. Ang kaisa-isang biological child, ako. Titigil ang investigasyon. Aalis ka ng walang dala. Pero aalis kang malaya. Tinitigan ni Cecilia ang waiver na parang bitag dahil bitag naman talaga. Walang inalok si Attorney De Guzman kundi katahimikan. At si Sofia ay nakaupo ng tuwid, nakatitig sa pader na parang wala na sa sarili. Ang kwarto ay tila lumiliit sa bawat paghinga. Hindi na ito away pamilya. Ito ay leverage at ako ang may hawak nito. Pirmahan mo. Sabi ko. O, tatawagan ko ulit ang investigator at sasabihing kumukontra ka. Ang pirma niya ay lumabas na nanginginig at atubili. Ang kalmot ng ballpen ay parang pagsuko. Inislide niya ang papel papunta sa akin gamit ang nanginginig na kamay. Bigla. Hindi na siya mukhang babaeng naghahari sa bahay, kundi parang taong pinalalayas mula rito. Kukunin ko na ang titulo. Sabi ko, itinatago ang waiver. Inabot sa akin ni Attorney De Guzman ang property file. Hindi ito mabigat sa kamay. Pakiramdam ko, ay tapos na. Tapos na tayo. Sabi ko, tumalikod papunta sa pinto. May 24 oras kayo para umalis. Anumang maiiwan ay i-donate ko. Akala ko talaga iyon na ang katapusan na naisara na ng batas at lohika ang pinto. Pero ang pinakamapanganib na sandali kasama ang isang narsisista ay hindi kapag kinuha mo ang pera nila, kundi kapag tinanggal mo ang maskara nila. Napakabilis ng galaw ni Sofia. Isang saglit ay tahimik siya. Sunod ay nakaharang na siya sa pinto, nakasandal sa salamin. Ang mga mata ay nanlalaki at nakakatakot ang kinang. Akala mo ba makakaalis ka lang ng ganun-ganun? Bulong niya. Ang tawag sa spike na yon, ang biglaang paglipat mula panik papuntang galit, ay extinction burst. Kapag hindi na gumagana ang kontrol, hindi kumakalma ang tao. Nag-e-escalate sila. Hindi sila nakikipag-negotiate. Nananunog sila. Umalis ka sa dadaanan. Sabi ko. Hinihigpitan ang hawak sa bag ko. Ayoko. Tapos ngumiti siya malamig, sadya. Parang taong desididong manira. Gumawa siya ng gulo, nagtumba ng mga gamit, ginawang mukhang marahas ang kwarto, tapos itinaas ang kanyang telepono at nag-go live. Tulong! Tumawag kayo ng pulis! Sigaw niya. Ang boses ay saktong-sakto sa tono ng takot. Inaatake ako ng ate ko! Pineke niya ang will. Sinasaktan niya si mama. Iniharap niya ang kamera sa akin sa harap ng libu-libong viewers. Mukha akong kontrabida. Tahimik. Nakatayo doon bitbit ang bag, hindi nagre-react. Finrame ni Sofia ang gulo. Ang kanyang magulong itsura, ang mga basag na gamit ay bumubuo ng kwento in real time. Bumaha ang comments. Ang galit ng netizens ay dumami bawat segundo. Hindi lang niya ako pinipigilang umalis. Sinusubukan niyang burahin ang kinabukasan ko, ang trabaho ko, ang lisensya ko, ang reputasyon ko, dahil kung hindi niya makuha ang bahay, sapat na sa kanya ang sirain ang taong nakakuha nito. Hindi ko inagaw ang telepono. Hindi ako sumigaw. Pinanood ko ang performance niya gaya ng panunood ng auditor sa isang taong sumisira ng dokumento na nabackup na. Tapos binasag ko ang eksena. Tahimik, eksakto. Sofia, tumingala ka. Patuloy siya sa pag-iyak. Tumingala ka.
Pag-uulit ko. Nakaturo sa sulok malapit sa kisame. Isang maliit na dome camera ang nandoon. Halos hindi mapansinliban sa matatag na pulang ilaw. Nakalimutan mo kung nasaan tayo, sabi ko. Conference room ito ng law firm. Probate grade recording, video at audio. Tumatakbo yan simula pagpasok natin. Namutla ang mukha niya. Bumaba ang telepono niya ng 1 pulgada at sa live stream niya, nagbago ang tono. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung bakit may security camera, bakit hindi ako lumalaban, bakit ang kwento niya ay hindi tugma sa pagiging kalmado ko. Lumingon ako kay Attorney De Guzman. Tumawag ka na ba? Tumawag ako ng pulis noong nagsimula ng magkagulo. Nasa building na sila. Paakyat na ang elevator. Umatras si Sofia. Sinusubukang isalba ang sitwasyon. Buburahin ko. Iiin ko ang stream. Hindi mo mabubura ang server backup. Sabi ko. At hindi mo mabubura ang napanood na ng lahat. Bumukas ang pinto. 3 pulis ang pumasok at agad na inassess ang eksena. Ang kalat, ang hysterics, ang teleponong nagbo-broadcast pa rin, at ako na nakatayo lang na nakalitaw ang mga kamay. Tinanong ng opisyal kung anong nangyayari. Hindi nagdalawang isip si Attorney De Guzman. Tinuro niya si Sofia. Winasak niya ang opisina ko. Inatake ang kapatid niya at nagsasampa ng false report sa isang live stream. Handa ko na ang security footage. Sinubukan ni Sofia na magpalusot luha. Sumbong pero hindi nakatuon ang mga pulis sa performance niya. Nakatuon sila sa device sa kamay niya na nagtatransmit pa rin. Ma'am, ibaba niyo ang telepono. Biktima ako, tili niya. Nanonood ang followers ko. Mabuti, naisip ko. Hayaan mo sila. Kinuha nila ang telepono, pinatalikod siya, at pinusasan. Ang lagutok ng posas ay sapat ang lakas para marinig sa live stream. Ang comments ay sumabog mula sa simpatiya. Biglang naging paboritong sport ng internet. Ang pag-atake sa sinungaling. Habang inilalabas siya, umiiyak na ng totoo ngayon. Lumapit ako sa opisyal na may hawak ng telepono at naglabas ng huling papel mula sa bag ko. Sir, habang pinoprocess niyo ang false report at assault, pwede niyo rin bang iserve ito? Iniabot ko sa kanya ang eviction notice. Siya at ang nanay niya ay trespassing sa property ko. Gusto ko silang paalisin agad. 24 oras para kunin ang personal na gamit. Supervised. Binasa niya ito ng 1 beses at tumango. Kami na ang bahala. Lumapit ako sa telepono sa mesa. Mainit pa, naka-live pa, at nagsalita ng mahinahon para lang sa audience. Tapos na ang palabas. Tapos pinatay ko ang stream. Hindi umalis si Cecilia ng parang reyna. Umalis siya na ineskortan. Yakap ang kanyang bag. Malakas na nagmamakaawa tungkol sa kanyang edad. Sa kanyang kawalan ng magagawa. Sa kwentong wala siyang mapupuntahan anumang bagay na pwedeng makabawi ng kontrol. Hindi ako nanood. Wala akong naramdamang guilt. Ang naramdaman ko ay ang nararamdaman mo kapag natapos na ang isang mahabang audit. Pagod pero kontento na sa wakas ay balanse na ang mga numero. Nagmaneho ako pabalik sa bahay, ang bahay na minantini ko habang tinatrato nila akong squatter. At naglakad papasok sa katahimikan. Walang sigawan, walang utos, walang puna, tahimik lang sa mesa sa kusina. Binuksan ko ang laptop ko. Wala pa ang transfer ng mana, pero ang notification mula sa fraud division ay nandoon na. Investigation pending. Pwede na. Pagkatapos, binuksan ko ang spreadsheet na itinago ko sa loob ng 5 taon. Gastos sa pag-aalaga kay Papa, bawat oras ng trabaho, bawat bill, bawat panghahamak na nilagyan ko ng market rate. Total, 20 million pesos. Tinitigan ko ang numero. Tapos, tumingin ako sa paligid ng bayad na bahay na sa wakas ay legal ng akin. Hinighlight ko ang column at pinindot ang delete. Clean ledger. Clean break. Akala nila ako ang katulong. Nakalimutan nila na ang katulong ang may hawak ng susi sa bawat kwarto. At ngayon,
Ako na lang ang natitira sa loob. Kung kinailangan mo nang maging kontrabida sa kwento ng iba para lang mabuhay sa sarili mong kwento, i-share mo ito